Okay, so hindi pa ako tapos sa ginagawa ko hanggang ngayon and nililigpit ko pa rin yung mga gamit. And tingnan nyo sino to, si Hero. Tapos, pakita ko sa inyo yung iba niyang picture. Ayaw niya tong makita ng media tong picture na to. Tingnan nyo, yung mukha ni Hero, merong mga sa probinsya na mga kamukha siya, pero hindi sa squatter area nakatira na mga kamag-anakan ng lola ko. Nakatira sila sa mga subdivision sa Cotabato City and kung nandoon pa yung mga bahay nila nandoon pero na-abandon na and siguro nag-migrate na sila sa ibang bansa pero hindi sila mahirap. Sila ang may mga four wheels and merong mga vintage car doon sa lugar na yon, and also hindi sila part ng mga politician, so siguro nakahaaway nila yung mga politician sa lugar kaya sila nag-impake at umalis ng Cotabato City, Mindanao. So yun, gusto ko lang ipakita yung anak ko kung gaano siya kagwapo. Hanggang ngayon gwapo pa rin and wala. Lagi ako hinahabol sa labas. So, ayun, gusto ko lang i-document. So, di ba ang gwapo ni Hero? Kahit nung ano pa to, kahit nung baby pa to, pag nakita ng mga tao sa labas ng apartment, ultimo yung bantay, sabi niya, please, my sister, can I carry the baby? I miss my, ang kanyang daughter and son raw, kasi nga, pareho raw sa bilog ng mukha ni Hero raw, and sabi niya hindi siya mukhang Pilipino and pinakarga ko doon sa bantay kasi nga parang gusto niya mag-hi and hello sa baby, and nakita na niya ako nung buntis pa ako, so parang nahiya naman ako na hindi ipakarga. Sabi niya gusto ko lang kargahin kasi parang namimiss raw niya yung kanyang pamilya, ganyan, and matagal na siya hindi nakauwi. So pinakarga ko and then kinuwento ko sa mga Pilipino doon sa malapit sa apartment. Sinabi nila, tiwala ka naman sa mga ibang lahi, pakarga-karga mo yung anak mo, ganyan-ganyan, mabuya ganyan, baka maano pa yan, magkasakit, ganyan-ganyan, ang baho pa naman mga tao na yun, hindi naliligo araw-araw, ganyan-ganyan. And parang nasaktan ako, sabi ko, wala namang masama kasi kinarga lang niya, and namimiss niyang mahal niya sa buhay, and wala naman siyang ginawa, kinarga lang yan, ganun. Sabi niya, ay, gusto ko nang umuwi sa lugar namin, nakakamiss na talaga makita ang mahal ko sa buhay. Pero ang tanong, nandun pa ba sila sa lugar na yon kasi matagal na ako hindi nakapunta. So ayun, kung meron siyang ginawa or something, wala, kinarga lang niya, and parang sabi ko, oh my God, hindi pa niya nakita yung mahal niya sa buhay. And then meron siyang sinabing story na namatay na raw yung anak niyang babae, hindi pa siya nakakauwi dun sa lugar nila, and sabi niya, what a coincidence, kasi nga raw ang name raw nung kanyang anak ay Jasmine, and sabi niya pareho sa'yo na name, and ayun, nalulungkot lang ako kung saan man siya, kasi yung huli na nakita ko siya, sabi niya nung malapit na ang talaga mga 4 years from the time na mag-COVID, nung time na yun, sabi niya, my sister, uwi na ako kasi nga inatake ako ng high blood, and hindi ko alam kung makakabalik pa ako. And sa kanya yung tiger na pusa na yun, and ayun, nalulungkot lang ako kasi nung time na yun parang sinasabi ng asawa ko, masyado kang close sa mga bantay, ganyan. Sabi ko, wala naman siya ginagawa kasi sinasabi nung bantay niya lagi siya umaalis, ganyan. Sabi ko, bakit wala naman siya ginagawa, ganyan, sinusumbong nga niya kung saan ka pumupunta, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, masyadong pakialamerong bantay na hindi ko kaya bigyan ng pera kapag nililinisan niyang sakyan, ganyan. Sabi ko, ba't ang sama ng ugali mo? Sabi ko, wag gano'n kasi sabi ko, nag-iiba ang ugali mo. So ayun,
magmula noon, hindi na rin ako kinakausap ng bantay kasi ina-avoid niya na about doon sa ano. And then, nung namatay si mama, tinanong nung bantay, sabi niya, umiyak ba ng umiyak yung asawa mo sa lamay nung time na nakita niya yung nakaratay yung kanyang nanay sa kabaong, ganyan-ganyan. Kasi kinuwento ko, sabi niya, mukha natagal lang ng bakasyon niyo, sabi ko, namatay kasi yung biyanan ko, yung nanay ng asawa ko. Sabi niya, nung nandoon sa kabaong na yun nung nakita niya yung nakaratay ang nanay niya, umiyak ba siya ng malakas? Umiyak ba ng ganito? And then, sabi ko, bakit ganun ang tanong? And sabi niya, wala kasi marami na rin dito sa kapitbahay ang nilibing din ng mga mahal sa buhay. Halos pala magkakasabay pala sila. Sabi ko, hindi ko maintindihan. So kayo na lang humusga nung gustong sabihin nung bantay sa amin. So ayun, nag-impake siya, umalis siya nung time na yung pagkatapos niya makipag-usap sa akin. So ayun, ito yung Christmas na magkakasama kami. Ayan. Ang cute ni Gabi dito. Diba? Christmas to. Itong Christmas tree namin na to sa background, parang sinasabunutan to pag umalis kami ng bahay. Pagbalik namin, nalalaglag yung mga Christmas na decor, ganyan-ganyan. Sabi ko, parang sinasabunutan yung Christmas tree tuwing lumalabas kami. And gustong-gusto yan ni Hero ni Gabi yung Christmas tree na yon. Tapos pag nadinig nila yung mga music ng classical ng Christmas, tuwang-tuwa yung dalawa. So ayan. Ayan, ang cute ni Gabi dito, oh. Habang tumatagal talaga, nag-iiba ang mga mukha nila. So, ayan. Nag-iba na kami sa Catholic religion na kami nung nagkasama kami ng asawa ko. And alam ng mga kapitbahay na galing ako ng probinsya. And napamahal na rin yung mga kapitbahay sa akin. And parang napamahal na rin sila sa akin, yung mga kapitbahay. So, ito yung picture ng asawa ko sa championship ng tennis na awarding. Ayan. So, ayan, kasama si Hero. And maraming nagpa-picture dito kay Hero nung time na yun. Sabi, pwede bang magpa-picture kay Hero? Ganyan-ganyan. Kasi ang ganda nung suot niya na suit. Ganyan. So, ayan. Championship awarding ng daddy. And then sila yung naka-championship ng tennis. And class 1 na yung asawa ko sa tennis. So, ayun. So, ito yung nag-unbox kami ng mga regalo ng wedding sa Caloocan. Ayan. So, ito yung nag-unbox kami ng wedding, and isa sa dumalo sa aming wedding sa Caloocan ay nagregalo ng Peppa Pig na pelo. Ayan. Ayan, yung Peppa Pig na yan. Tapos nakita ko, nandoon na sa kwarto ni Ate Richelle itong Peppa Pig na to. And then sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, ba't niya kinuha si Peppa Pig na na pink mommy ng na baboy na stop toy, ganyan. Sabi niya, bumili ka na lang ng bagong stop toy, huwag mo nang kunin nyo kasi aawahin ka noon. Sabi niya, saan mo mabibili yung kasi bibilhan kita, wag mo na siyang ikumpran dahil
dahil doon sa regalo na yun. Sabi ko, Bi, kukunin ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, bilihan na lang kita ng kapareho. Nung punta tayong SM, tapos bilhan kita kasi ayoko na mag-away kayo. And then, sabi ko, binigay kasi yung Pepe Pig na yun. Tapos sabi niya, ewan ko sa'yo, Bi, pag sinabi ko wag mo na kasing kunin para hindi mo na makaaway yung mga kapatid ko. Madali naman yun, ibibili ang kita para wala nang, sabi ko, sa bata kasi yung, kay Hero kasi yung Peppa Pig na yun. Sabi niya, pig naman yung Peppa Pig na yun, yung baboy na yun na stop toy. Sabi niya, naiinis na talaga ako. Sabi niya, bilihan mo na lang ng blue na baboy yung So, ayun. Yun ang aming pinag-aawayan talaga. Ang cute talaga ni Hero dito sa So, eto yung picture nung pinagbubuntis ko. Si Hero sa Caloocan. Tingnan nyo kung anong laki ng tiyan ko. Pero single baby lang yan. Pero tingnan nyo, ang laki ng tiyan ko, oh. Ayan ang tiyan ko. Siguro ang tiyan ko dito ay magna 9 months na tong tiyan ko. Tingnan nyo. Ang laki ng tiyan ko. Naalala nyo ba yung nandito ako sa condo, dito sa Tres, nung pinakita ko sa inyo yung 8 months na baby bump ko, yung tiyan ko na 8 months. Halos pareho ng laki, no? Ayan, no, marami nga naghinayang. Sabi, paano ka nakuna na ng gano'n ng 8 months? Maraming nagtanong sa YouTube at saka sa TikTok. Sabi, halos ganyan din kalaki ang tiyan ko nung 8 months. So, itong tiyan ko na to, 9 months to. Ito yung pinagbubuntis ko si Hero. And si Hero ay natural birth and also intercourse siya, hindi siya surrogate baby. Isa siyang natural intercourse and natural birth siya. So ayun, 1,000 pesos ang napambayad ko nung pinagbubuntis ko si Hero nung pinanganak ko, kasi pagpasok namin ng clinic, lumabas na yung baby. So, ayun. So, pero parang nagalit yung taga Bulacan. Sabi, bakit yung isang mami parang dumaan lang dito? Pagpasok, labas agad ang baby. Ganyan. Kasi napagod na ako. Kasi nung madaling araw pa lang, ikot ako ng ikot dito sa kwartong to. Tapos naglakad pa ako ng hanggang dito sa may Caloocan, tapos hanggang sa Tungko, tapos Tungko naglagro, tapos lagro hanggang Fairview, tapos pabalik na naman doon. So ayun, napagod na ang mami. Tingnan nyo, ang laki ng tiyan ko. Ito lang picture ko ng baby bump kay Hero eh. Tingnan nyo. Shout out, may Padora box sa background. Ito yung kwarto ni mama sa Caloocan dati. Tapos pinaayos nila, iniba nila yung kurtina, iniba rin nila yung pintura nung kwarto, tapos pininturahan nila ng itim yung closet ni mama. Ay ayaw ni mama ng itim na pintura sa closet. So ayun, gusto ko lang i-share tong aking preggy throwback 15 years baby bump. Ayan. Baka sabihin nyo scripted o baka nanguha ako ng baby ng may baby. Ayan. Yan talaga ang aking tiyan nung buntis ako. Dito, sa cute na batang to, na kahit saan kami pumunta. Nung pumunta kami ng Cebu, sabi pwedeng pakarga ng baby at sinabi ng asawa ko, hindi pwede. Tapos ito na siya nung lumalaki siya. Ayan, oh. 'Di ba? Meron pa rin nagsi-screenshot sa kanya dito sa mga picture na to kay Hero. Gutom na siya dito eh. Tignan yung mukha. Diba kamukha namin mag-asawa. Kaya sabi nila,
ang ganda nung mixing nung mukha nung mommy and daddy. Kasi merong isang kakilala, ang asawa ko, nung nakita kami ng personal, sinabi niya, kung pwede pang dumagdag kayo ng baby, kahit baby girl, kahit isa lang, or kung yumaman kayo, gumawa kayo ng paraan na madagdagan pang baby nyo, kasi tingnan nyo naman ang mukha niyan, nung nakita si Hero talaga. And the whole day nung magkakasama kami, nakatitig sila kay Hero and kay Gabi. Sabi, nung hindi na talaga siya nakatiis yung isang mami na yun, sabi niya, Daddy, please, habang kaya nyo pa gumawa pa kayo ng baby girl na ganito ang mukha. At sinabi ng asawa ko kung pwede lang umorder at ipipress ang button na parang umu-order online sa Shopee. At sinabi